Senador Chis Escudero, pinakamahirap na senador sa Pilipinas ayon sa kanyang salin. Magandang gabi mga kababayan, ito na naman si Kuya Ran kasama natin si Kuya Dudes. At naniniwala ba kayong mga kababayan ayon sa ulat na nilathala na sa mga lahat ng senador o karamihan ng mga senador na nagpasa ng kanilang salin ay si Senator Chis Escudero ang pinakamahirap? Pakinggan muna natin saglit ang report at mamaya pag-uusapan natin saglit ang buhay ni Senator Chis Escudero. Habang pinakamayaman naman si Senator Mike Villar sa 19 na mga senador na nagsapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Batay sa certified true copy ng SALN na inilabas ng tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. papalo sa 1.261 billion pesos ang tabuang yaman ni Villar, samantalang 18.8 million pesos naman kay Escudero. Sumunod kay Mark Villar, si Senator Rafi. Ayan mga kababayan, klarong-klaro na sabi sa SALN na inilabas ng Senado sa lahat ng mga senador na nagpasa ng kanilang salin ay si Mark Villar ang pinakamayaman, at kitang-kita naman natin yan mga kababayan dahil sa sobrang daming mga negosyo ng mga Villar. At ngayon ay makikita natin na sa lahat ng mga senador ay si Senator Chis Escudero ang mayroong pinakamaliit na salin na umabot lamang ng mahigit 18 million mga kababayan. Ay ibig sabihin mas mayaman pa si Senator Ressa Hontiveros. Kung ating titingnan mga kababayan ay pangatlong termino na ito ni Senator Chis Escudero bilang senador, at nagumpisa siya noong unang termino niya ay noong 2007 to 2013, at pagkatapos noon ay tumakbo siya ulit noong ikalawang termino 2013 to 2019, at pagbabalik niya sa Senado ay 2022 ngayon at hanggang ngayong 2028 na termino. Pero nanalo siya bilang gobernador ng Sorsogon noong 2019 to 2022 mga kababayan. So ibig sabihin, matagal na ito si Senator Chis Escudero dito sa panunungkulan sa Senado, ay hanggang ngayon ay pinakamahirap pa rin na senador. Kung titingnan natin mga kababayan, ang kanyang asawang si Heart Escudero ay sa singsing pa lang ay umaabot na ng milyon-milyon, di ba? So ibig sabihin, bakit nagkaganon na siya ang pinakamahirap? Naniniwala ba kayo dito mga kababayan? O talagang sinadya lang na hindi ilathala ang lahat ng ari-arian ng ating senador? Ibig sabihin, kahit nga sino sigurong mga nakakakilala kay Senator Chis ay hindi maniniwala na ganito lang ang kanyang statement salin niya sa kanyang pagiging politiko. Kung tutusin ay sabi pa nga ay sa kanyang salin ay minana lang daw niya yung kanyang ibang asset doon sa mga pamana sa kanya. So ibig sabihin wala itong masyadong yaman si Senator Chis Escudero. So kayo mga kababayan ang magpulso nito ay mayroon pa tayong dating report doon na napansin natin noon nung parang siya ay mayroong kung totoo yun, yung luxury vehicle na Cadillac. Ibig sabihin ang Cadillac na yan ay umaabot ng 17 to 19 million. So isang sasakyan lang ay mahal na mga kaibigan, maabot na ng milyon-milyon. Tapos ngayon makikita natin sa kanyang bagong salin nung ngayon lang taong ito ay 18 million. Kaya napaka-imposible mga kababayan yung sinasabing Statement of Assets and Liabilities na ni Senator Chis Escudero. Kaya yan mga kababayan, isang halimbawa na dapat ay talagang isa publiko ng ating mga senador ang kanilang mga Statement of Assets and Liabilities. Kung titingnan natin ay endorser ito sa mga damit pa lang, di ba? Makikita natin. Kung papansinin niyo po mga kababayan, kung mahilig kayo sa mga magagarang damit o napapansin niyo yung mga suot ni Senator Chis, kahit naka t-shirt lang yang na with collar, ay mapapansin nyo, mamahalin niyang mga damit na yan.
So hindi basta-basta, mga bag pa lang ng ating kanyang asawa ay mga branded na yan. So ibig sabihin, sa 18 million na yan na asset ay hindi na pasama yung mga accessories dyan. Ay hindi na pasama yung ibang mga ari-arian ng senador. Kung may bahay pa nga lang umaabot na ng mansion pa lang, isang mansion pa lang milyon-milyon na yung inaabot. So ibig sabihin, walang malaking bahay ito si Senator Chis Escudero, Kuya Dodge. Mga kababayan, sa tingin nyo? Baka walang mansion ito si Senator Chis kasi hindi na pasama. Yung ibang mga senador, dahil meron silang malalaking mansion, nasama yun doon sa kanilang statement, mga asset nila. So ibig sabihin mga kababayan, alam na natin na parang hindi nagsasabi ng totoo and the lifestyle of the sitting senator, lalong-lalo na naging Senate President siya. So, hindi tumutugba yung salin nila doon sa kanilang lifestyle. So, hindi kagaya ni Senator Villar na siyempre bilyon na dahil sa daming asset nila ay tutugma minsan pero punti pa rin yun, kung tutusin, 1 bilyon lang. Ay yung kung tutusin yung tatay ni ang tatay ni Mark Villar ay talagang sobrang yaman. Kasali sa 100 pinakamayaman sa buong mundo yan. So ibig sabihin mga kababayan, dapat ay dito natin makikita kung talagang nagsasabi ng totoo at katotohanan ang ating mga opisyal dito sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga nakaupong senador ngayon. At dito lang tayo mga kababayan at dapat ay patuloy nating tandaan na ang katotohanan lang dapat ang ipakita ng ating mga nakaupong senador at nandyan sa Kongreso at sa lahat ng ating opisyalis dyan sa gobyerno. Magandang gabi.